morning, teachers. 10 minutes, mag-start na po tayo. Hello. Sound check. Grounded po ba ako, mga ma'ams? Okay lang po. Okay na po, ma'am. Thank you po. Okay. Kanina kasi nag-e-echo. Thank you po. Good luck po sa atin.
Good morning, Ma'am Dayan. Good morning, fellow teachers. Good morning, sir. At na, start tayo at exactly 8 o'clock, ma'am. Okay po. Sige po. So, okay po. So, handa na po ang lahat. Nabigay po na ayusin na po natin ang ating mga sarili para sa paghahanda po ng ating flag raising ceremony. Huwag po nating kalimutan na mag-mute mga master kasi tayo po ay naka-FB Live. So, makisuyo na lang po sa ating mga microphones na kung maaari po ay pakimute lalong-lalo na po sa buong programa. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Ilang sandali na lamang ay magsisimula na ang ating programa. Hinihiling ang lahat na humanda.
Isang makasaysayang umaga mga kasama. Aming mga mag-aaral, mga magulang, at ang aming mga manonood sa umagang ito. Isang araw ng paggunita sa tagumpay ng bayaning Lapu-Lapu na tagumpay din ng lahing Pilipino. Ang pagdiriwang ng ika-500 anibersaryo ng labanan sa Mactan. Sama-sama sa nating damhin ang kalayaan, tagumpay at kaligayahang dulot ng pagwawain ng ating lahi. Tayong lahat ay makiisa, ilagay ang kanang kamay sa dibdib at awitin ang lupang hinirang sa pangunguna ni Ginang Edita Aduara na susundan ng pagbigkas ng panatang makabayan mula sa isang piling mag-aaral. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang silangan. Tahanan ng aking lahi, kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, dinigin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tutunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin na isang mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral, at nagdadasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Ang tagumpay ay hindi makakamit kung walang gabay ng ating poong may kapal. Tayong lahat ay makiisa sa isang taimtim na panalangin mula kay Trisha Jewel Bersano, mag-aaral sa ikalawang baitang. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mahal namin Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mga pinagdalang araw na ito. Isang araw na nagpapaalala sa amin paano nagwawagi ang may mabuting puso. Patawarin mo po kami sa mga maling gawain na hindi namin nakapagawa bilang iyong mga anak. Hindi namin napagpapalaan ng mga kapatahan tulad ng ginamahal ng aming bilang dapo upang walang kasalanan ang pagpa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 pagp
kailangan sa pagmamagdot ng COVID-19. Nawa ay palalain mo rin po kami ng kalakasan ng katawan at talas ng isip upang malabanan ang kahirapan at anumang karamdaman. Nais po namin isama sa aming panalangin ang lahat ng tao na nagsisilbing bayan namin. Sa kasalukuyan, di maaalangan ng aming bayan, sa huli,
kami po ay naniniwala na ang iyong kapangyarihan naman ang mawawag. Ito po ang aming pagpapala ng aming Ama. Salamat po. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Hindi ba't kay ganda na simulan ang ating umaga ng malusog at masigla? Halina at umindak sa pampaganang gawain ng Milo Champ. Sa pagkakataong ito ay pakinggan naman po natin ang ama ng ating paaralan, ang ating butihing punong guro, Ginoong Salvador G. Cunyo. Okay. Maraming salamat, Ma'am Diana. Sa aking pong mga kasamahang guro sa ating paralang Lawang Batu Elementary School, binubuo ng 75 mga malulusog at masisipag na mga guro. Sa atin pong 3,000, 100 mahigit na mga bata na mag-aaral na patuloy na lumalaban sa paglinang ng kanilang kaalaman sa gitna ng pandemyang ating kinakaharap. Sa atin pong mga magulang na walang sawa na tumutulong sa amin sa paghubog ng murang isipan ng mga batang ito, na bagamat pare-parehas na mayroon tayong pinagdaraanan ay hindi sinasantabi ang napakahalagang gawain o napakahalagang responsibilidad ng bawat isa, responsibilidad ng mga magulang, responsibilidad ng mga guro at ng ating pamahalaan upang ibigay ang dekalidad na edukasyon sa mga batang ito at ang mga ibang panauhin na nakatunghay sa ating gawain sa umagang ito. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating Pangulong Rodrigo Duterte ay idineklara ang ika-27 ng Abril
sa ilalim ng proklamasyon bilang 1,128 bilang espesyal na araw sa buong bansa upang ipagdiwang ang ikalibang daang anibersaryo ng pagwawagi ng mga Pilipino sa pangunguna ni Lapu-Lapu laban kay Ferdinand Magellan na tinaguriang Victory at Mactan noong 1521. Bahagi ng pagdiriwang na ito ay ang sabay-sabay na virtual na pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng ating mga bayani na gaganapin ngayong 8 ng umaga sa araw na ito. Ito ay pagpapahalaga sa ginawang pakikipaglaban, pagpapahalagang sa kabayanihan na pinakita ng mga kauna-unahang Pilipino upang ipaglaban ang ating kalayaan. Mga bata, mga magulang, huwag po nating sayangin ang mithing ito ng ating mga bayani, ang magkaroon ng kasarinlan at paghuhubog ng kakayanan ng bawat Pilipino upang sa ganon ay mamuhay ng maayos, independent at kayang patakbuhin ang ating bansa na hindi nakasandig sa alinmang bansa at tumayo sa sariling paa upang magkaroon ng sariling kakayahan upang buhayin ang kanilang pamilya sa hinaharap. Kaya mga pagulang, mga bata, samahan nyo kami, magsama-sama tayo sa umagang ito upang ipagdiwang ang araw na ito, mahalagang araw na ito, bilang pagkilala sa ating mga bayani. May mga matutunghayan kayo, lalo na doon sa huling bahagi ng ating palatuntunan at ipapaliwanag kung papaano nagapi ni Lapu-Lapu at ang kanyang mga kasamahan ang mananakop ng mga Espanyol sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. So mga nanay, mga magulang, mga bata, tayo ay huwag alis. Tunghayan natin ang ating palatuntunan hanggang sa uling bahagi sa umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po, sir. Sabi ng iba, masarap balikan ang kasaysayan sapagkat ito ang ugat ng kasalukuyan. Ito rin ang gabay sa ating patutunguhan. Saan nga ba nagsimula ang lahat? Bakit may labanan na nagdiskusi sa kalayaan? Tara, panoorin at sariwain natin ang tagumpay ng bayaning Lapu-Lapu na nangyaring labanan sa Mactan. Ang kasaysayan ng mga Pilipino ay puno ng mga kwento ng pakikipaglaban para sa kalayaan. Gayunpaman, isang labanan ang namumukod tangi sa lahat, kung saan itinuturing ito na pinakaunang labanan para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa kabila ng katotohanan na wala bansang Pilipinas ng maganito. Ito ang labanan sa Mactan. Mahigit isang taon at kalahati makalipas lisan ni Fernando Galvez o mas kilala bilang Ferdinand Magellan ang Spain. Kanyang narating ang kapuluan na kinalaunan ay makikilala bilang Pilipinas. Ang paglakbay na ito ni Ferdinand Magellan ay kabilang sa pagpupursigi ng mga Europeo na tumuklas ng bagong lupain. Ang panahong ito ay mas kilala sa tawag na Age of Exploration o ang panahon ng pagtuklas. Taliwas sa kaalaman na nakararami, hindi naatasan o kailanman ay naging misyon ni Ferdinand Magellan na patunayan na bilog ang daigdig dahil matagal nang alam ng mga edukadong Europeo na bilog ang daigdig. Makalipas ng napakahabang paghihirap, sa wakas narating din ni Magellan at ng kanyang mga kasamahan ang Pilipinas noong 16 ng Marso, 1521.
Ang unang isla na kanilang narating ay ang isla ng Homonhon. Ngayon ay bahagi ng Eastern Samar kung saan sila ay nagpahinga at nangalap ng probisyon sa loob ng 2 linggo. Makalipas ang 2 linggong pamamahinga sa isla ng Homonhon, tumulak ang grupo ni Magellan patungo sa isla ng Limasawa, kung saan sila ay nakipagkasundo at nagpalaganap ng Kristyanismo. Dito sa islang ito, ginanap ang pinakaunang misa sa Pilipinas. Habang sila ay nasa Limasawa, nalaman ni Magellan na may isang mayamang komunidad sa isang isla sa kanluran. Ito na nga ang Cebu. Kasama ang kanyang mga tauhan, tumuloy si Magellan sa isla ng Cebu, kung saan kanyang kinaibigan si Raha Humabon. Nagsagawa ang mga Espanyol maramihang bersyon sa Cebu, kung saan malaking bilang ng mga makatutubo at ang kanilang mga pinuno ang yumakap sa Kristyanismo. Bukod sa conversion, humingi rin si Magellan ng pagkain at iba pang supply mula sa mga Cebuano. Gayunpaman, isang datu ang tumanggi sa mga kagustuhan ni Ferdinand Magellan. Sila Lapu-Lapu, ang datu ng Mactan. Ang pagtanggi ni Lapu-Lapu ay nakita ni Magellan bilang pagkakataon na lalo mapapalakas ang kanyang relasyon sa mga Cebuano kung kanyang mapapasunod ang isang datu na may matigas na ulo. Pagkakataon na rin ito upang maipakita ang lakas ng kanyang sandata sa mga bago niyang kaibigan. Kaya noong hating gabi ng 26 ng Abril, tumulak ang 60 mga Espanyol kabilang na si Magellan at ang mga sundalo ni Raha Humabon sa isla ng Mactan. Noong madaling araw ng 27 ng Abril, narating na pinagsamang pwersa ng mga Cebuano at Espanyol ang pampang ng Mactan. Nagpadala ng mensahe si Magellan sa mga taga-Mactan na kung kikilala nila ang otoridad ng hari ng Espanya, yayakap sa Kristyanismo at susundin ang pagbibigay ng probisyon sa mga Espanyol, ituturing silang kaibigan ng mga Espanyol. Nagbabala rin si Magellan na kung sakaling hindi nila tatanggapin ang mga utos na ito, makikita ng mga taga-Mactan ang husay ng kanilang armas. Ito ay sinagot ni Lapu-Lapu na mayroon din silang sibat na naghihintay para sa mga Espanyol. Sinabi ng mga taga-Mactan kay Magellan na huwag muna silang umatake. Bagkus, umatake na lamang siya sa umaga kapag natawag na nila ang kanilang mga sundalo. Sinabi lamang ito ni Lapu-Lapu upang engganyuhin ang mga Espanyol na dagling lumusob at halughugin ang kanilang mga kabahayan, kung saan may mga patibong silang iniwan. Hindi kinagat ni Magellan ang bitag na ito, kung kaya't kinaumagahan na nagsimula ang labanan. Dahil sa mga batuhan, hindi magawang ilapit ng mga Espanyol ang kanilang mga bangka, kung kaya't napilitan bumaba ang 49 na mga Espanyol sa hanggang baywang na tubig, samantala naiwan naman ang 11 mga sundalo para bantayan ang mga bangka. Dahil sa labis na kumpiyansa, hindi pinahintulutan ni Magellan si Raha Humabon at ang kanyang mga mandirigma na makilahok sa labanan. Pagdating ng mga Espanyol sa dalampasigan, biglang lumitaw ang hukbo ni Lapu-Lapu na binubuo ng humigit kumulang 1,500 mga mandirigma. Agaran nilang napalibutan ang hukbo ng mga Espanyol. Ang mga sundalong naiwan sa bangka ay nagbigay ng fire support sa pamamagitan ng pagtira ng kanilang crossbow at arquebus. Ngunit dahil sa labis na layo, hindi ito lubos na nakatulong. Makalipas ng kalahating oras na hindi mabisang pamamaril, naubusan sila ng bala. Samantala, ang mga Espanyol sa dalampasigan ay paulit-ulit na pinauulanan ng mga pana, sibat at bato ng mga tauhan ni Lapu-Lapu. Bagamat hindi kayang tumalab ng mga armas na ito sa bakal na baluti ng mga Espanyol, dahil sa sobrang dami ng mga ito, hindi naman magawa ng mga Espanyol na lumaban ng mabisa. Sa isang desperadong aksyon, inutusan ni Magellan ang ilan sa kanyang mga sundalo na sunugin ang mga bahay ng mga katutubo upang takutin ang mga ito.
Gayunpaman, ang pagsunog na ito ay lalong nagpagalit sa mga taga-Mactan, kung saan 2 sa mga Espanyol na ito ang agarang napatay. Nang makita ito ni Magellan, ipinag-utos niya ang unti-unting pag-atras sa mga bangka, ngunit marami sa kanyang mga tauhan ang nagpanik at nagtakbuhan paatras maliban sa 8 sundalo na sumama sa kanya. Ayon sa tala ni Antonio Pigafetta, napalaban sa isang matinding hand-to-hand combat si Magellan, kung saan siya mismo ay nakapatay ng isang katutubo. Ngunit nang siya ay masugatan sa binti, siya ay natumba at agarang pinagtulong-tulungang patayin ng mga tauhan ni Lapu-Lapu. Isa sa mga pinag-iisipan ng nakararami ay kung si Lapu-Lapu ba mismo ang nakapatay kay Magellan. Ngunit batay sa mga tala ng pangyayari, masasabi natin na mga tauhan lamang ni Lapu-Lapu ang nakapaslang kay Magellan. Mabilis na tumakas ang mga Espanyol lulan ng kanilang mga bangka. Sugatan at wala ng pinuno, isang kahiyahiyang pagkatalo ang labanan sa Mactan para sa mga Espanyol. Ngunit, isa itong ganap na pagkapanalo para sa mga taga-Mactan. Sinubok pa ni Raha Humabon na hingin ang katawan ni Magellan kapalit ng kayamanan, na siya namang tinanggihan ni Lapu-Lapu. Ang labanan ay nagresulta sa kamatayan ng 8 Espanyol kabilang na si Magellan, 4 na mga tauhan ni Raha Humabon na sumubok tumulong, at 15 mandirigma ng Mactan. Kung ating ihahambing sa iba pang labanan sa kasaysayan ng Pilipinas, masasabi na maliit lamang ang labanan sa Mactan. Gayunpaman, ang epekto nito sa Pilipinas ay napakalaki. Dahil sa kabiguan ni Magellan, nahinto ang kolonisasyon ng Europeo sa Pilipinas ng 44 na taon. Magpapatuloy lamang muli ang kolonisasyon ng Pilipinas sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565. Para naman sa mga natirang tauhan ni Magellan, ang kanilang kwento ay hindi pa natatapos. Ang istorya ng kanilang pagbalik sa Spain ay ating pag-uusapan sa mga susunod na episode. Kung nag-enjoy kayo sa episode na ito, make sure to click the subscribe button and turn on the notification bell. As always, this is Sir Ian, and I'll see you on the next one. Lubos na kahanga-hanga ang nasabing tagpo sa ating kasaysayan. Nawa ay marami po tayong natutunan. Bilang panghuli para sa ating programa, pakinggan po natin ang gurong tagapag-ugnay ng asignaturang Araling Panlipunan, si Ginoong Zaldi Gutierrez. Maraming salamat, Ma'am Diane. Sa ating punong guro, Ginoong Salvador G. Bunyo, sa mga kapwa ko guro ng Lawang Bato Elementary School, sa mga magulang at pag-aaral na kasama namin ngayong umaga, muli, isang maalab na pagbati ng magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga nakita, nabasa at narinig natin mula sa ating pinakadakilang figura ng sinaunang kasaysayan, ang ating unang bayani na si Lapu-Lapu, kung ating susuriin, maliit na bahagi lamang ng ating kasaysayan ang nababasa tungkol sa kanyang buhay. Maraming version paano siya naging pinuno. Siya ang unang bayani ng Pilipinas, magiit na mandirigma, isang dato sa puno ng Mactan, mula sa angkan ng mga Muslim. Kaya walang kinakatakutan. Ang gamit ng kalasag at sibad na kanyang hawak sa kanyang pakikipaglaban hanggang kanyang mga monumento ay laging nagpapaalala ng pagiging matapang nating mga Pilipino. Nasa anumang banta o pandemya na kinakaharap natin sa pang-araw-araw nating buhay sa kasalukuyan, at ng ating bansa ay pagsana natin tayong paghinaan ng loob. Bagkus, maging matatag sana tayo sa bawat pagsubok. Tulungan ng kapwa at paghilahin pababa. Salubungin ang kinabukasan, paganin sana tayo ang bawat ringan. Dahil dakila ang lahing Pilipino, makakaahon din tayo. Tiwala lang tayo sa Diyos. Ito ang sandata natin at ang tagumpay ng sangkatauhan ay ating makakamtan. Maraming salamat po sa lahat at magandang araw pong muli sa atin.
Maraming salamat, sir. Ang umagang ito ay hindi magiging posible kung wala ang gabay ng ating punong guro, mga piling mag-aral, magulang at mga gurong naging abala sa paghahanda ng ating programa. Salamat sa inyong pagiging bahagi ng araw na ito. Ating tatandaan, ang tagumpay ni Lapu-Lapu sa labanan sa Mactan ay hindi lamang palamuti sa ating kasaysayan. Magsilbi nawa itong aral na sa puso ng mga Pilipino ay may nananalaytay na Lapu-Lapu. Handang magsakripisyo para sa bayan, handang ibigay ang lahat para sa ating kapakanan. Higit sa lahat, ipakita ang tapang na anumang bigat at laki ng problema, ito ay mapagtatagumpayan. Maligayang pagdiriwang ng ika-500 pagwawagi ng lahing Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Ako po ang inyong guro, Ginang Diana Envaron. Magandang umaga.